Totoo nga kaya itong kumakalat ngayon na tsismis tungkol sa destabilisasyon sa pamahalaan ni Bongbong Marcos? Atin panoorin dito sa report. Muling itinanggi ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang may issue ng destabilisasyon na pinalulutang muli ng ilang retiradong opisyal. Bakit nga kaya mayroon na namang destabilisasyon? Bawat gobyerno na bagong upo pa lang ay wala pang isang taon mayroon ng mga issue. Ito kasi ay mga pakanayan ng kanilang mga kontrapartido na sisiraan ang kanilang pamahalaan o panggobyerno para sa darating na susunod na eleksyon ay mabawasan na ang mga susuporta sa kanila. Bali, ito isang taktika ng politika sa palagay ko. Nananatili rin ang katapatan ng Sandatang Lakas sa Pilipinas sa chain of command. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, hindi raw maaaring kastiguhin ng AFP itong mga retired military official na nasa likod ng pagpapakalat nitong usapin ukol sa destabilisasyon. Hindi na raw kasi sila bahagi ng organisasyon at hindi na rin saklaw ng military justice system. Ayon, dahil sa retired na mga ito na kumakalat o nagpapakalat ng mga fake news na ito ay hindi na daw saklaw sa kasalukuyang AFP administration na sila'y kasuhan. Kaya malaya pala ito silang magkalat ng mga ganitong klaseng vlog nila sa social media, sa Facebook at YouTube. Napanood ko rin ang mga ganitong mga negative comments sa government at medyo below the belt na ang kanilang tira. Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y polvoron video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa YouTube channel ni Army Retired Brigadier General Johnny Macanas. Sinabi niya na marami na ang nakapanood ng video, kabilang na ang mga aktibo at retiradong opisyal na alumni ng Philippine Military Academy. Makikita raw sa video ang aktwal na paggamit ng droga ng Pangulo. Itong bidyong ito, ang tagal-tagal na niyan na sinasabing mayroong video na ipapalabas. Bakit hindi nila ipapalabas kaagad para malalaman kung totoo yan at magkaroon ng aksyon ang gobyerno tungkol sa mga bidyong ito? Kasi ang freedom of expression ay mayroong limit yan, hindi yan absolute. Nababasa natin yan sa ating Bill of Rights na hindi absolute ang itong freedom of expression. Kaya nga kung itong sumisigaw ka na doon sa luneta at nagmumura ka na, hindi na yun expression. Merong limit lamang ang pag-express natin ng ating freedom through press, sa pagsusulat, sa pagsasalita at paglalakbay. Pag inilabas yan, talagang magkakaroon ng uproar ng sambayanan. Ay, nako, uproar. Wala pa ngang 3 taon, dapat antayin muna natin ang ating gobyerno na makatayo siya. Kasi nalugmok na ito noon ang naunang gobyerno at sinundan ng isa pa. Kaya mahirapan pa siyang tatayo kasi nalugmok na nga. Kaya dahan-dahan siyang tatayo. Ngayon, ang problema, tumaas ang bigas natin, gasolina, at nagmahala ng mga presyo ng bilihin. Yan kasi ay dahil sa pangyayaring giyera sa Russia at Ukraine. Kasi ang Russia ang pinakamalaking itong supplier ng crude oil, ng langis sa buong mundo, at mura sila kumpara sa Middle East. Kaya karamihan ng ating crudo ay galing yan sa Russia. Kaya lumalaki, tumataas ang ating presyo ng gasolina dahil yan sa gira, at hanggang ngayon ay hindi pa rin natapos. Kaya hindi pa rin bumaba ang presyo ng mga gasolina sa ating pamilihan. Pag napanood yan ng mga Marcos loyalist na mga nagbubulag-bulagan, I don't know na lang. Galit na galit ang mga PME graduates na nakapanood. Hindi naman siguro lahat ng nanood dyan ay naniwala. Kasi ngayon meron ng itong computer apps
na deep fake. Itong deep fake ay pwedeng kukuha ka lang ng tao na kasing laki ni Bongbong Marcos at doon mamanipulate na yung itsura. Pwede nang palitan ng itsura ng sabihin natin ng ating Pangulo, yung tao na kasing taas niya at kasing laki. Yun ang deep fake na ginagamit ngayon sa movie industry. Ang naturang video raw ang maaaring pagmula ng panibagong pag-aaklas laban sa pamahalaan. Pag nag-uproar ang taong bayan, manawagan ng resign, alis ka dyan. Mag-people power trip ba yan? O anong mangyari? Di may change of government. Ang Armed Forces of the Philippines itinanggi ang panibagong isyu ng destabilisasyon. Hindi raw dapat na paniwalaan ng publiko ang mga individual na nagpapakalat ng maling impormasyon dahil hindi ito nakakatulong sa pag-usad ng bansa. Totoo na hindi talaga nakakatulong yung paninira na yan. Yan kasi taktika sa politika na kapag parating na ang eleksyon o malayo pa lamang ang eleksyon ay titirahin mo na ang politiko tungkol sa kanyang mga negative na ginagawa, ipapalabas mo yan para marinig ng sambayanan at bihira at kukunti na ang kanyang mga supporters. Kaya yan ang mabisang taktika ng mga politiko, ang paninira ng puri ng kapwa nilang politiko na sumisikat. Kaya hindi na yan bago ngayon na taktika. Kaya sa mga ka-vlogger natin na katulad ko ay pipili tayo ng magandang content. Huwag yung paninira. Lalo na kapag below the belt ng paninira, pwedeng malibel talaga. Lalo na yung tinitira natin ay presidente, ay nako, malaking problema yan. Kaya hanap tayo ng ibang content na maganda rin ang kalalabasan at walang kukontra at walang na hit below the belt. Don't believe that there is a destabilization plan. Wala po yun. Dito sa ating bansa, malaya ang sino mang tao magsalita kung ano ang nasa isip niya. Kung may mga retiradong military official daw na nagsasalita, nilinaw ng AFP na hindi ito sumasalamin sa paninindigan ng organisasyon. Ayan, walang destabilisasyon na nangyari ayon sa AFP spokesman. At yung mga nagsasalita ng mga retirado, mga ex-army, ex-generals, ay kanilang opinion din yun. Freedom of expression yan. Pero kapag merong plot na, yung parang may ginagawa na talaga ng destabilisasyon, yan ay isang malaking kaso na yan. Kaya ang maganda siguro ay magtulong-tulungan na lang ang partido, dilawan man, pulahan man yan, or asulan, kung anong kulay man ang politiko na grupo. Dapat tulong-tulong muna tayo sa panahon na ito kasi nasa kapanahonan tayo ng paghihirap, krisis ng buong mundo. Kaya wag na natin muna tingnan ang ating sarili at partido, kundi gagawa muna tayo ng mga bagay na mag-unite sa buong political system ng Pilipinas. Okay, hanggang dito lang mga ka-TH, mga ka-good news, paalam at ingat kayong lahat.